Hi there! Welcome sa aking channel, English Bites with Sir Ibon. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay iba't ibang uri ng nouns katulad ng proper nouns, common nouns, abstract nouns, concrete nouns, collective nouns, at marami pang iba. Pero bago yan, if you are new in this channel, please don't forget to like, subscribe, click the notification bell in order to be updated, at syempre, share na rin para mas maraming matuto. Now, nouns are words that name. Ito raw pangalan ay mga salita na nagbibigay o nagpapahiwatig ng pangalan. They name things you see or even things you don't see, like what you are thinking. Ito raw ay nagbibigay ng pangalan sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita, katulad ng iyong iniisip. A noun is simply defined as the name of a person, place, thing, or idea. Ang noun daw ay nagbibigay ng pangalan sa tao, lugar, bagay, o sa mga idea. Examples: Albert is an athlete. Itong Albert dito ay name of a person, pangalan ng tao. We stay in Tokyo. Itong Tokyo naman ay name of place, pangalan ng lugar. This portrait is beautiful. Ang noun natin dito ay itong portrait, at ito naman ay name of thing, pangalan ng bagay. Honesty is the best policy. Itong honesty naman ay pangalan ng idea. Now, grouping nouns by classes. We have two basic kinds of nouns. We have proper nouns and common nouns. Pag sinabi nating proper nouns, ito ay nagbibigay ng pangalan sa specific na tao, lugar, bagay, o idea. Pero kapag sinabi naman natin common noun, ito ay nagbibigay ng pangalan sa sino mang tao, lugar, bagay, o idea. Ang kaibahan dito, ang proper nouns ay palaging capital letter ang umpisa. Ito namang common noun ay palaging small letter. Now, the first letter of a word or any other important word in a proper noun is always capitalized. Ang unang letra daw ng proper noun ay palaging capital letter. Now, common nouns can be either concrete or abstract. Pag sinabi natin concrete, they name things you can see or touch, while an abstract noun names ideas, qualities, or feelings that cannot be seen or touched. Pagka-concrete noun, ito yung mga bagay na iyong nakikita o nahihipo. Pero pag abstract na naman, ito naman yung mga ideas, mga qualities, mga katangian, o mga nararamdaman na hindi nakikita o nahihipo. Now, this table shows the kinds of nouns. Dito, sa unang column, nandito ang ating proper nouns. At sa pangalawang, dito naman sa right side naman, ito naman ang ating common nouns. By the way, itong common nouns natin ay nahahati naman sa dalawang bahagi o dalawang grupo. Meron tayong concrete at meron tayong abstract noun. Pag sinabi natin concrete, ito yung mga bagay na nakikita at nahihipo ng kamay. Ito namang abstract, ito naman yung mga bagay na iniisip lang. Alright. Si proper nouns, pangalan ng tao, katulad ng Juan Luna, June, buwan ito, Pasay City, pangalan ng lugar, England, pangalan ng lugar o bansa. Dito sa concrete nouns, ang example natin ay instrument. Yan, kahit na anong instrumento, yan ay nakikita, nahahawakan. Month, itong June ay buwan, capital letter siya. Ito namang buwan dito ay small letter. So ito ay ating concrete. Although itong buwan ay hindi natin nahahawakan, pero ito ay kasama pa rin sa concrete. City ay concrete din, kasi ito ay nakikita. Engineer, concrete din. Pero pag pangalan na ng engineer, yun ay proper noun. Pangalan ng city, proper noun din. Now, sa abstract naman, ang examples natin ay policy. Ito ay idea. Time, yan, hindi yan nahihipo. Honesty, integrity, yan ay parang mga idea. Now, examples. He wrote a story. Itong story natin dito, ito ay ating common noun. Another example,
She will sing Bohemian Rhapsody. Itong Bohemian Rhapsody ay title ng kanta o awit, kaya ito ay proper noun. Notice here, ito ay nag-uumpisa sa capital letter. My friends went to the mall. Itong mall natin ay common noun. Kapag binanggit ang pangalan ng mall, yun naman ay proper noun at magiging capital letter na. My classmate went to Cebu. Dito ang Cebu ay proper noun kasi pangalan ito ng lugar. At ito ay nag-uumpisa sa capital letter. The port is too crowded today. Ang port dito ay common noun. Pero kapag ito ay naging binigyan ng pangalan, say for example, Batangas Port, yun ay magiging proper noun na. Next, Mactan Airport is too crowded today. Ang ating noun dito ay Mactan Airport. At ito ay nag-uumpisa sa capital letter kasi ito ay pangalan ng airport. So, ito ay proper noun. Compound nouns. When proper nouns or common nouns are made up of two or more words, they are called compound nouns. Ang mga proper nouns daw o common nouns ay binubuo ng dalawa o higit pang mga salita at ito ay tinatawag natin na compound nouns. Many proper nouns and some common nouns are made up of two or more words. They are called compound nouns. Marami raw sa mga nouns at iba pang mga common nouns ay binubuo ng dalawa o higit pang mga salita. At itong mga salita ng ito, mga nouns na ito ay tinatawag na compound nouns. Examples of compound nouns. Dito, meron tayong mga example ng compound nouns. Binubuo ng one word na compound noun. Say for example, necklace. Ang necklace ay dalawang salita, neck at saka lace na pinag-isa. Kaya ito ay naging compound nouns. And then we have strong box. Ito ay dalawang salita rin, strong at saka box. Homeroom, dalawang salita rin, home at saka room. Doorknob, dalawang salita rin yan, door at saka knob. And then bookmark, ito ay dalawa rin, book at saka mark. And then homeland, home at saka land. Now, dito naman sa hyphenated, ang example natin ay home port, Empire Building, runner-up, runtime, off the record, and off-season. Itong home port ay binubuo ng dalawang salita na home at saka port, pero ito ay dinudugtong sa gitna ng hyphen. Ganun din dito sa Empire Building. Kapag ito ay pinagdugtong ng hyphen, ito ay tinatawag nating compound nouns. Itong mga salitang ito. And dito naman sa more than one word, ang example natin ay emergency room. Ito ay dalawang salita na pinagdugtong pero wala tayong hyphen sa gitna. Pero ito ay tinatawag nating compound nouns. Katulad din itong offshore trading company. Ito ay tatlong salita na pinagsama-sama para maging compound noun. And then we also have offer document. Dalawang salita rin ito na pinagsama at naging compound nouns. Now, dito naman sa hyphenated, make the most important part of the word plural. Gagawin daw natin plural yung pinaka-importanting bahagi dito sa compound. Like dito sa brothers-in-law, ang mas mahalaga rito ay itong brother, kaya ito ang gagawin natin plural. Dadagdagan na natin siya ng S para maging plural, magiging brothers-in-law. Ito namang runners-up, ang importante rito ay itong runner, kaya ito ang gagawin natin plural, dadagdagan natin ng S, magiging runners-up. Sa great-grandfather naman, ang grandfather dito ang importante, kaya ito rin ang dadagdagan natin ng S, ito ay magiging grandfathers. Dito naman sa more than one word, ang sabi rito, make the most important part of the word plural. Gagawin daw nating plural yung pinakamahalagang bahagi dito sa compound word. Like this one, career coaches. Ang coach ang importante, kaya ito ang dadagdagan natin ng ES para maging plural. By the way, we need to follow the rule here. Dapat sumunod tayo dito sa rule na kapag ang noun ay nagtatapos sa letrang CH, SH, S at X, dapat ay magdadadag tayo ng AS. Katulad nito, coach magiging coaches. Dito naman sa made,
Dagdagan natin ito ng S para maging maids of honor. Maids of honor, plural na siya. Next, the plural of most nouns is formed by adding the suffix S or AS to the singular form. Ang plural daw ng karamihan sa mga nouns ay dinadagdagan lang ng S o kaya ES para maging plural. At itong mga nouns na ganito ay tinatawag nating regular nouns. Example, itong one night, ang one ay gagawin lang nating two para maging plural, at ang night naman, dadagdagan natin ng S. Ang 1 minute naman, ang 1 gagawin nating 2, at ang minute naman ay dadagdagan ng S, magiging minutes. Dito naman sa one chance, ang 1 ay ganun din, gagawin nating 2, kaya 3, depende sa inyo. And then yung chance ay gagawin nating chances, dadagdagan lang natin ng S. Next, nouns ending in O, preceded by a vowel, form their plural by adding the suffix S. Ang nouns daw na nagtatapos sa letrang O, pero nauna ang vowel sound o vowel form, ay dinadagdagan lang ng S para maging plural. Say for example, radio, dagdagan ng S, magiging radios. Ang stereo, dagdagan natin ng S, magiging stereos. Next, nouns ending in O, preceded by a consonant. By the way, dito sa una, ang naunang letra bago ang O ay vowel. Kaya tayo ay nagdagdag ng S. Dito naman, ang letra bago ang O ay consonant, itong T, potato, T. Sabi sa rule, kapag ganito, ay dagdagan natin ng ES para maging plural. Potato, dagdagan ng ES, magiging potatoes. Ang hero, dagdagan natin ng ES, magiging heroes. Note, exception to this rule are nouns that are used in music like altos, pianos, and solos. Ito raw mga salitang ito na ginagamit sa music ay hindi kasali rito sa rule na ito. Kaya ang alto, hindi natin pwedeng dagdagan ng ES, kundi bagkos S lang dapat ang idagdag. Ang piano, ganun din, S lang idagdag. Ang solo, ganun din, magiging solos. Walang E. Okay, next. Nouns that end in Y, preceded by a consonant, form their plural by changing Y to I and adding ES at the end of the word. Ang nouns daw na nagtatapos sa letrang Y, pero nauna ang consonant ay nagiging plural sa pagpapalit ng Y sa I and then dinadagdag ang ES sa katapusan ng salita. Example, ang baby, change Y to I and then add ES. Baby, magiging babies. Lady, magiging ladies. Candy, magiging candies. Now, nouns ending in Y, preceded by a vowel, form their plural by adding S at the end of the word. Ang nouns daw na nagtatapos sa Y, pero nauuna naman ang vowel, ay nagiging plural pag dinadagdagan ng S sa katapusan ng salita. Say for example, K, dagdagan ng S, magiging case, plural na siya. Monday, dagdagan ng S, magiging Mondays. Turkey, dagdagan ng S, magiging Turkeys. Next, nouns ending in FE or F form their plural by changing the F to V and adding S at the end of the word. Ang nouns daw na nagtatapos sa litrang F at E or F ay nagiging plural kapag yung F ay ginawang V and then dadagdagan ito ng ES sa katapusan ng salita. So for example, ang thief. Ang thief ay nag-e-end sa F, kaya itong F gagawin natin ng V and then dadagdagan natin ng ES, kaya ang thief magiging thieves. Ang self magiging selves. Calf magiging calves. Knife magiging knives. Ang loaf magiging loaves. Shelf magiging shelves. And then wife magiging wives. And then wolf magiging wolves. Next. Note, some nouns ending in F or FE
form their plural by adding S at the end of the word. May mga nouns daw na nagtatapos din sa F at saka FA, pero S lang ang dinadagdagan. Halimbawa, itong belief. Hindi natin siya pwedeng dagdagan ng ES dito. O kaya, papalitan ng V? Hindi. Kundi, dadagdagan lang tayo rito ng S. Belief, magiging beliefs. Cliff, magiging cliffs. Roof, magiging roofs. Chef, magiging chefs. Safe, magiging safes. And then some nouns form their plural by changing the spelling of the vowel sound. Ang ibang noun naman daw ay nagiging plural kapag binabago yung vowel sound. So for example, woman, magiging women. Ang A ay papalitan natin ng E. And then tooth, gagawin natin teeth. Ang goose, magiging geese. Some nouns have the same spelling for singular and plural forms. May mga nouns daw na pareho ang spelling sa singular at sa plural. So for example, cod, cod. O COD, COD rin dito sa plural. Sheep, sheep. Trout, trout. Pare-pareho ang mga spelling nito. Elk, elk. Moose, moose. Japanese, Japanese. Next, some nouns form their plural based on the rules of Latin or Greek wherein the words originated. So for example, sa singular, alumna kapag ginawang plural ay alumni. Alumnus, magiging alumni. Datum, magiging data. Criterion, magiging criteria. Phenomenon, magiging phenomena. Hypothesis, magiging hypothesis. Nagbabago ng spelling. Next, collective nouns. Collective nouns name groups of persons or things. These nouns can be either singular or plural depending on the meaning they are used in a sentence. Ito raw mga collective nouns ay mga grupo ng mga tao o bagay. Itong mga nouns na ito ay pwedeng maging singular, pwede rin maging plural, depende sa gamit nila sa sentence. Example, choir, class, cast, crew, faculty, fleet. Fleet, company. Marami pang ibang mga collective nouns. At ito, sabi dito sa paliwanag natin, ito ay nagiging singular o plural depende sa gamit nito sa pangungusap. Alright, if you have learned something in this video, please don't forget to like, subscribe, click the notification bell in order to be updated, and of course, share na rin para mas maraming matuto. Thank you very much for watching. See you again.